Balitang Pulis Gabo. Isang magandang umaga mga ka-OK. Good morning, lungsod ng Olongapo. Ayan, good morning po. Sama-sama tayo ngayong umaga para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapeño ang mga balita sa pamamagitan po ng mga programa na pinalakas online. At yan po ay atid sa inyo na Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. At syempre kapartner din natin sa paghatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon dito po yan sa loob ng ating lungsod. Ako po si Police Master Sergeant Jason Argonilio. At ako naman po si Police Master Sergeant Reynold Parintela mula po sa City Community Affairs and Development Unit ng Olongapo City Police Office. At ito ang Balitang Pulis Gapo. Muli po, happy Thursday sa mga ating tagapakinig, sa ating mga ka-OK. Sa ating po mga listeners, sana po safe ang lahat. Have a safe Thursday mga ka-OK. Ayan, isang magandang umaga muli mga taga-Olongapo. Kaysa ng mga bawat Pilipino at syempre ng ating mamamayang Olongapeño na itataguyod natin ang mga adikaing mapaganda ang ugnayan ng kapulisan sa pamahalaan at mamamayan tungo po yan sa isang ligtas na bansa. That's right mga ka-OK, kami po ang inyong mga kasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol po sa mga plans and programs and activities na isinagawa ng inyong kapulisan dito po sa lungsod ng Olongapo. Yan, tama ka dyan partner at aming ihahatid sa inyo mga ka-OK ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order dito po yan sa ating lungsod. At syempre sa pamamagitan po yan ng ating mga PNP activities. Dahil sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbangin at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño, patuwang ang himpilang ito sa pagpapalakas ng ating pagbibigay ng mas malawak na impormasyon. At abangan din po ninyo ang mga crime prevention tips na naglalayong mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng ating mga ka-OK. At sa ating pagpapatuloy mga ka-OK, ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan po yan ng ating mga PNP activities sa ilalim ng pamumuno ng aming Officer in Charge, Police Colonel Junido Sinapilo Maniago Jr. At sa pagsasakatuparan ng gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño, sa ilalim naman po yan ng pamumuno ng aming Chief PNP Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. na may layuning mapagtibay ang magandang ugnayan ng ating mga komunidad. Kasama ang Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director, Police Brigadier General Jess Mendez, kaakibat ang ating mga partner agencies upang maabot ang ating mga kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka-OK, ang datos ng ating Weekly Accomplishment Report mula po yan March 9 hanggang March 15 taong kasalukuyan at bilang bahagi ng ating previous week. Sa kabuuan, mayroong 12 total arrested ng Olongapo City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel Maniago mula sa magkakaibang anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, 5 drug personalities ang naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa matagumpay na isinagawang 4 na anti-illegal drug operations. At kung saan nakakumpiska tayo ng illegal na droga na may kabuang standard drug price value na 60,180 pesos. 2 namang wanted person na matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkahiwalay na ikinasang manhunt operation sa buong lungsod ng Olongapo. At samantala sa ating kampanya laban sa illegal gambling ay meron namang arestadong 5 sa isinagawang operasyon. Kaugnay nga po nito, Olongapo City Police Office patuloy po sa pagsugpo sa illegal na droga. 3 individual huli sa aktong sa isinagawang bypass operation sa magkakasunod na araw. Patuloy na pinaigting ng kampanya ng Olongapo City Police Office laban sa pinagbabawal na gamot. Sa ilalim po yan ng pamumuno
ni Police Colonel Maniago Jr. matapos po ang magkakasunod at matagumpay na operasyon nitong March 14 to March 15, 2026. Sa unang operasyon, ikinasa ng City Police Drug Enforcement Unit o CPDEU at kasama ang Police Station 3 nitong March 14 sa kabaan po yan ng Alba Street, Barangay New Asinan dito sa ating lungsod, na kung saan dalawang kalalakihan nga po na kabilang sa listahan ng Street Level Individuals or SLI ang matagumpay po ng nadakip. Nasamsam sa nasabing bypass operation ang 4.185 grams na shabu na may katumbas na halagang 28,458 pesos. Samantala nitong March 16, ganap na alas 9:53 ng umaga, formal namang isinampa ang mga reklamong paglabag sa Section 5 and 11 ng Section 28 at Section 26B or conspiracy ng Article 2 ng Republic Act 9165 laban sa mga nasabing suspect. Samantala nitong gabi lang po ng March 15, 2026, isa pang bypass operation ang isinagawa ng City Police Drug Enforcement Unit o CPDEU at ng Police Station 5 sa may Barangay Santa Rita naman. Ang mga nasabing pagkilos ay nagresulta po sa pagkakadakip ng isa pang street level individual o SLI na nahulihan po ng 3 sachet ng shabu na may tinitimbang na 3.978 grams at may halagang 27,050 pesos. Naaresto naman ng Olongapo City Police Office ang 2 individual na may kinahaharap na kaso ng pagnanakaw sa bisa ng inilabas na warrant of arrest. Bandang 1:55 ng hapon noong March 11, nadakip ang isang lalaki sa Horseshoe Drive, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Ang operasyon ay sinagawa ng Police Station 6, Tracker Team at Maritime Police Station, at ang warrant of arrest ay inisyu naman ni Ma'am Rosalinda Rojas Junco Abrigo, ang presiding judge ng MTCC 3rd Judicial Region Olongapo City, kaugnay ng kasong theft or Article 308 ng Revised Penal Code na may kaukulang piyansang 10,000 pesos. Ang naarestong individual ay dinala naman sa Police Station 6 para sa dokumentasyon at kaukulang proseso. Samantala naman bandang alas 2 ng hapon noong March 11, nadakip ang isa pang lalaki sa Horseshoe Drive, Barangay Santa Rita, Olongapo City sa bisa naman din na isang warrant of arrest para sa parehong kaso ng pagnanakaw. Ang warrant ay inisyu rin ni Ma'am Rosalind Rojas Junco Abrigo, ang presiding judge ng MTCC 3rd Judicial Region Olongapo City, at ito ay may tinatayang piyansang 10,000 piso. Ang naarestong individual ay dinala sa Police Station 5 para sa dokumentasyon at ipipresenta sa harap ng hukuman. At para naman po sa ating karagdagang balita, isang dating miyembro ng Komiteng Larangang Guerrilla ng Tarlac Zambales or KLG Tarzam ng Communist Party of the Philippines New People's Army or CPP-NPA ang voluntaryong sumuko sa otoridad noong 11:45 ng umaga ng March 12, 2026 sa may Barangay Salaza, Palawig, Zambales. Ang surrender ay pinangunahan o ang pagsuko ay pinangunahan po ng Olongapo City Mobile Force Company kasabay ang iba pang unit. Sa pagsuko na ibigay ng surrender ang isang improvised shotgun at isang fragmentation hand grenade. Agad na mga nadokumento at sinagawa ang tactical interview para sa nasabing sumuko. Binigyan din siya ng initial cash support at grocery items upang panimula. Pinakita sa operasyon ang patuloy na koordinasyon ng Olongapo City Police Office, ng PNP at ng Armed Forces sa Zambales upang hikayatin ang mga dating rebelde na bumalik sa pamayanan at isulong ang kapayapaan. At yan ang unang bahagi ng aming programang Balitang Pulis Gapo. Magbabalik po makalipas ang ilang paalaala. Muling nagbabalik ang Balitang Pulis Gapo. Dito lamang po yan sa DWOK-FM 97.5. At sa pagpapatuloy mga ka-OK, para naman po sa ating community engagement at iba pang aktibidad,
sa mga nakalipas na araw na isinagawa ng inyong kapulisan. Bilang pagpapatibay ng ugnayan ng kapulisan at lokal na magsasaka, muling isinagawa ng Olongapo City Police Office ang kanilang buwanang programa na Kadiwa ng Pangulo sa Kampo nitong March 16 lamang po. Ang regular na aktibidad na ito ay sa loob ng aming kampo ay nagbibigay po ng pagkakataon sa mga lokal na magsasaka, mangingisda at mailiit na negosyante na maipakita at maibenta ng direkta ang kanilang sariwang ani at abot kayang produkto sa ating mga kapulisan at sa ating komunidad. Sa pamamagitan po ng buwan ng pagpapatupad ng programang ito, tiniyak ng Olongapo City Police Office ang patuloy na pamilihan para sa mga lokal na magsasaka habang nabibigyan naman ng madaling access ang ating mga frontliners sa masustansya at budget-friendly na pagkain. At syempre maliban dyan, partner, no? Ang bagong officer in charge ng Olongapo City Police Office, pinangunahan ang mga aktibidad para sa disiplina at serbisyo. Pinangunahan ni Police Colonel Deunido Senapelo Maniago Jr. ang bagong natalagang officer in charge ng Olongapo City Police Office. Ang kanyang mga aktibidad bilang bagong city director kahapon lamang po yan, March 18 taong kasalukuyan, na naglalayong palakasin ang disiplina, profesionalismo at integridad ng mga tauhan. Sa kanyang unang talk to men, binigyan diin ang kahalagahan ng tamang deployment, tamang bihis, profesionalismo at respeto sa kapwa pulis at komunidad, pati na rin ang pagpapanatili ng mataas na antas ng operasyon. Nagkaroon ng pagbisita kay Mayor Roland C. Paulino Jr. sa Olongapo City Hall upang palakasin ang koordinasyon at partnership sa city government para sa kapayapaan, kaayusan at mas ligtas na komunidad. Pinagtibay din ng Olongapo City Police Office ang kanilang pangako bilang isang pulis gapo disiplinado na nagbibigay ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Pinangunahan naman din ang accounting ng mga tauhan sa headquarters upang matiyak ang presensya ng tamang pagtupad sa duty, at bahagi nito ang integrity monitoring upang palakasin ang disiplina at seguridad na pangalagaan ang kapakanan ng bawat tauhan habang nakatutok sa serbisyo publiko. Welcome po sa Olongapo City Police Office para po sa aming bagong City Director, Police Colonel Deunido Senapelo Maniago Jr. Yes, sir. Ayan. Welcome, sir. At saka dati natin siyang... Actually, di welcome eh. Oo, welcome back. Yes. Oo, dahil si Sir Maniago ay dati na rin natin nakasama bilang head or bilang company commander ng Olongapo City Mobile Force Company ng napakatagal na panahon. At marami siyang inupo ang mga pwesto sa atin maliban sa Mobile Force Company. At talagang dahil sa kanyang panunungkulan bilang Force Commander ng Mobile Force Company, nakatatanggap ng napakaraming award, regional at nationwide tayo na isa sa mga consistent na inilalaban, yes, no, sa mga best city mobile force company. Kaya welcome back po Sir Maniago sa Olongapo City Police Office. At sa pagpapatuloy mga ka-OK, nagsagawa ng Community Outreach Program ang mga tauhan ng Olongapo City Mobile Force Company or CMFC sa pangungunayan siyempre ng aming officer in charge para po sa mga mag-aaral ng Mabayuan Elementary School sa may Barangay Mabayuan, Olongapo City. Layunin po ng naturang aktibidad na magbigay ng suporta at inspirasyon sa ating mga mag-aaral at guro. Gayon din ang hikayatin ang kahalagahan ng edukasyon sa paghubog ng mas maayos na kinabukasan. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsisikap ng kapulisan natin sa pagpapalakas ng ugnayan at pagtutulungan sa pagitan ng pulisya at ng mga komunidad. At yan ang ating mga accomplishment on community engagement and intensified information operation, mga ka-OK. At ang lahat ng mga aktibidad na ito ay bahagi po ng aming adhikain na isulong ang mga programa ng PNP sa pamamagitan po ng Community Affairs and Development. Kaya naman po, hinihikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo nating mailapit sa ating mga kababayang Olongapeño ang serbisyo publiko ng Pulis Gapo. At ngayong araw, partner, ay hihimayin natin ang mga konkretong hakbang ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng PNP Focus Agenda.
Ano nga ba partner ang PNP Focus Agenda? Ang PNP Focus Agenda ay parang gabay o priority list ng PNP kung ano ang mga bagay na dapat tutukan ng kapulisyahan para mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at tiwala ng publiko. Sa aspeto naman po ng Enhanced Managing Police Operations or EMPO, patuloy ang ating agresibong kampanya at matagumpay nating nadakip ang 32 na individual nitong nakaraang linggo at nakasamsam ng mahigit 260,000 pesos na halaga ng iligal na droga. At syempre yan ay patunay na hindi tayo natutulog sa ating mga tungkulin. At syempre ngunit sa likod ng bawat uniforme ay isang pusong kailangang gabayan. Sa ilalim naman po ng moral and welfare, isinasagawa po natin ang ating SWIM o yung tinatawag na Squad Weekly Interactive Meeting. Dito katuwang natin ang mga life coaches. Nagkakaroon tayo ng mga spiritual sessions kasama ang mga pulis upang mapalalim pa ang kanilang pananampalataya at moralidad. Ang mga pulis na dapat na ito ay mayroong takot sa Diyos at pulis na dapat tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. Isa pa po sa mga bahagi ng ating PNP Focus Agenda ay ang integrity monitoring. Layunin po nitong tiyakin ang disiplina sa pamamagitan po ng daily inspection ng ating mga personnel sa lahat po ng mga posting natin dito sa ating lungsod. Sinisiguro natin ang mga bawat pulis po ay maayos, presentable at handang maglingkod sa publiko sa lahat ng oras kung okay. Hindi rin po natin kinalilimutan ng ating mga kagamitan. Siyempre, sa management of resources, meron din tayong weekly inspection dyan para po sa maintenance ng ating mga sasakyan na kung saan nga po sinisiguro nating nasa kondisyon ang ating mga mobility assets upang maging mas lalong mabilis ang ating pagresponde sa tawag ng tungkulin at ang mga emergencies. Kasabay nito ang ating patuloy na community support kung saan nga po katuwang natin ang bawat sektor ng lipunan sa iba't ibang aktibidad ng kapulisan. Lahat ng ito ay bahagi po ng ating mitihiin bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Makakaasa po kayo na ang Olongapo City Police Office ay patuloy pong maghahandog ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At syempre sa pagpapatuloy, dumako naman tayo sa mamimigay ng mga safety tips at para sa ating mga ka-okay na talaga namang kapaki-pakinabang. Isang ligtas at mapayapang pamayanan ang layunin ng kapulisan, ngunit sa kabila ng ating pagpupunyagi, patuloy pa ring umiiral ang iba't ibang uri ng kriminalidad at isa na rito ang pangbabastos. Ayan mga ka-okay, sa pagpapatuloy ng aming programa, magbabalik po para sa 3 bahagi ang Balitang Pulis po. Dito lamang po yan sa DWOKFM 97.5. Ayan mga ka-okay, muli nagbabalik ang Balitang Pulis po para sa aming huling bahagi. Dito po yan sa DWOKFM 97.5. Ito ang radyo ko. At dahil nga po sineselebrate natin ang buwan ng mga kababaihan, nais po namin magbigay ng mga ligtas tips para po kayo ay maiwasang mabiktima ng kahit anong pambabastos. At dahil dyan, narito ang mga ilang practical tips para sa personal safety at boundaries upang makaiwas sa aking nasabing pambabastos. Kaya maging aware po tayo sa ating mga paligid. Kapag nasa public places, kalsada, jeep, bus or mall, obserbahan po ang ating mga paligid. Kung may mga taong kahinahinala o bastos man ang kanilang paningin or pagtingin, lumipat ka agad sa mas maraming tao o sa mas maliwanag na lugar. Tama ka doon, no, partner. Mag-set din po ng malinaw na boundaries. Kung may nagsabi sa inyo ng bastos o uncomfortable na comment, joke man yan, pwedeng sabihin ng diretso, please stop. Hindi ako komportable sa sinasabi mo. Tama ka dyan, partner, no? At syempre, huwag po tayong matakot na mag-report. O meron man po tayong nakikitang nangaharas na or mismo kayo mismo ang biktima ng pangaharas, lumapit at magsumbong agad sa mga nakikita ninyong security guard. O agad na magtungo sa barangay or police station dahil protektado ka ng Safe Spaces Act. At
partner, alam naman natin na mataas yung gasolina ngayon. Oo nga, partner. Marami ang gusto na mas maglakad na lang kaysa sumakay ng Tama, jeep partner. dahil tumataas na rin po ang pasahe. Pero iwasan naman po nating maglakad na mag-isa, lalo na po sa mga delikadong lugar. Lalo na po sa mga madilim o liblib na lugar. Kung maaari po, may kasama kayo o gumamit po kayo ng lit routes. Ayan, yung mga maaliwalas o safe na ruta o daanan. Ayan. Tama ka dyan, partner, no? At syempre, mag-ingat din tayo sa mga online interactions dahil syempre merong mga mahilig nagpo-post sa social media at merong mga pagkakataon na nagbibigay ng kanilang mga sariling komento. Kapag naramdaman natin or sa paningin natin na mali yung kanilang komento sa inyong patungkol sa inyong personal information, i-block agad o i-report ang mga taong nagpapadala nito, lalo na po ng mga sexual messages o bastos na comments. Sa mga gusto naman po mag-file ng reklamo o ng complaint, mag-save naman kayo ng inyong ebidensya. Kung may harassment sa chat o social media, screenshots po natin, itago ang mga messages, makukulong ito kung kailangan kung ito po inyong i-report. At syempre gumamit tayo ng mga support system. Sabihan natin ang ating mga kaibigan, pamilya or co-workers kung may mga taong nangaharas na sa inyo. Mas madaling kumilos lalo na kung merong mga taong sumusuporta. Ito madalas partner, kailangan alamin din natin ang karapatan ng bawat kababaihan. Pero kailangan din po nating malaman na sa side ng ating mga kalalakihan na may mga mali sa ating mga ginagawa na hindi tayo aware. Tulad na lamang po ng catcalling. Ayan, madalas natin ginagawa yan, pagsisipol, di ba? Hindi natin alam na isa na pala itong uri ng pambabastos. Yung mga sexual jokes sa mga pampublikong lugar, ginagawa natin yan, bawal na po ngayon yan. Mga unwanted touching, yung mga mga unsafe touch sa mga kababaihan, mga stalking, ayan. Pagka gusto mo yung babae, sabihin mo sa kanya, hindi yung ini-stalk mo siya. Online sexual harassment yan. That's a big no-no talaga, partner. Tama ka dyan, partner. Kaya importante pong tandaan ninyo na ang responsibilidad na huwag mangharas ay nasa gumagawa nito. Hindi po sa biktima, no? Huwag natin pong isisi sa mga biktima yung dahilan kung bakit sila ay nabastos. No, ngunit ang pagiging alerto naman at pag-alam ng karapatan ay makakatulong para maprotektahan ang ating mga sarili. Dahil nais din namin paalam, partner, yung ating Safe Spaces Act, lalo na po sa mga kalalakihan, uulitin po namin, iwasan po natin ang mga sexual jokes sa public, lalo na yung mga catcalling. Hindi po maganda yan. At tayo ay posibleng makulong sa bisa po yan ng batas na Safe Spaces Act. At yan po ang aming mga safety tips for today. Naway meron tayong napulot na aral at mag-ingat po tayo lagi mga ka-okay. Ayan, partner. Bago tayo dumako sa pagbibigay ng ating mga updated OCPO activities and accomplishment ng ating mga pages, social media pages. Gusto ko muna batiin ang belated happy birthday si Police Senior Master Sergeant Jenlyn Joquino. Ayan, happy birthday Ma'am Jinlyn. Ayan, nais ko rin pong batiin yung may nagpapabati kasi partner, no? Ayan, hanapin ko lang saglit. Ayan, nakita ko na nagpapabati po yung aking player po ng athletics sa St. Joseph. Pinapabati po niya ang kanyang magulang na si Alvin Herrera, Beverly Herrera. Ayan po, salamat po sa inyong pakikinig. At syempre, ganoon din po ang kanyang mga kapatid. Si Alvin Rose, John William, Mary Aliana, Alicia at Miyaka Herreras. Pinapabati rin niya yung kanyang bayaw na si Virgilio at syempre, yung kanyang pinakamamahal na girlfriend na si Adele Ann Ong. Ayan na. John Ray Herrera, akin nang binanggit ang iyong pabati. At syempre nais ko rin pong batiin ng Happy 78th Foundation Day ang St. Joseph College. At syempre congratulations po yan sa ating 72 students board passers of criminology licensure examination na tinake po noong February 2026, lalo na po sa mga pumasa na taga St. Joseph College. Yes. Alcaber Sumping, congratulations. Ayan, oo. Hindi natin sila maisa pero yung Assalamualaikum, kapatid. Yung mga nakasama natin sa OJT nila sa kampo, yan, congratulations. Yes. At syempre, binabati ko rin ng good morning yung mga sports club officers. Syempre, pinangungunahan niya na kanilang president si Merwin Bautista. At congratulations sa successful na patentero game ninyo kahapon
sa St. Joseph College. At syempre, binabati ko rin mga ibang mga organizations ng St. Joseph College. At partner, no, bago natin makalimutan lahat, bago natin tayo mag-end ng ating program, gusto ko po batiin on behalf po ng Olongapo City Police Office, happy birthday sa ating Chief PNP. Yan, nga pala, no, Yes, sa ating syempre. Chief PNP. Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. Happy birthday Happy po. birthday po, sir. At syempre sa huling pagkakataon ng aking pagbati, binabati ko ang lahat ng mga kasamahan naming kapulisan dito po sa Olongapo City Police Office. Lalo na po sa aming pinakamamahal na opisina, ang City Community Affairs and Development Unit. Pinangungunahan po yan ng aming mga chief, si Sir Police Lieutenant Colonel Melencio Santos Jr. at ang aming deputy, si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba. Ayan, dako na tayo partner. No, para po sa aming updated na OCPO activities and accomplishment, please follow our Facebook page at Police Gapo Disiplinado. At please give us your likes, comments, and shares sa aming Facebook account at Olongapo City Police Office. Diyan nyo po makikita ang aming mga conducted activities and accomplishment. Also, please follow our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At syempre, kung saan po kayo nakikinig ngayon, dito po yan sa 97.5 DWOK FM. Ang Sambunyo Action Agad, syempre Lunes hanggang Biyernes po yan, 12:30 to 1:30 PM. Ganun din po ang aming official Facebook page ng Philippine National Police at ang Police Regional Office 3. Maging po ang Police News Network Facebook page. Please follow po. At yan po ang aming hatid ng mga mahalagang impormasyon mula po sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras na inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Lagi pong tandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong Police Gapo, Police Master Sergeant Jason Argonillo. Muli ang pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan po ng aming officer in charge, Police Colonel Deonido Senapelo Maniago Jr. Kami po ay taos-puso nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5 DWOK FM. Sa aming station manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama sina DJ Claire, DJ Miku, kay Sir Andrew. Thank you po sa pagbibigay ng pagkakataon para mapalakas po ang aming Police Gapo accomplishment reports and activities dito po sa inyong radio station. At syempre sa ating mga viewers and listeners na walang sawang pagsuporta sa amin upang maitaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ang ating kababayan dito po sa pinakamamahal nating lungsod, ang lungsod ng Olongapo. Ako po si Police Master Sergeant Reynald Parintela. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Huwebes upang makinig ng ating programa. Dito lamang po yan sa Balitang Police Gapo.